Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 2, talatang 17, napag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Pagpapala pong sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning. Isang take lang, ang mga sigla na yung sagot ha. Kadalasan pinapaulit ko po pag mahina yung sagot eh. Pero parang gusto ko marinig ulit. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning. Sabi, good morning nga talaga, ano po? Yan. Malakas eh, ibig sabihin masigla. Purihin ng Panginoon na tayo yung muling pinagkatipon po sa bahay dako na ito upang tayo makapagsamba sa ating mahal na Panginoong Yesus. At gayon din ay makapagpainit ng ating pananampalataya kasama po ng ating mga kapatid. At malamang yung iba rin po, di po ako kilala. Ako po si Brother Lester, pastor po sa lokal po ng Kupang. Kasama po natin Pastor Nilo po mula sa Malanday. Ako po'y nakatalakay na rin po ng ilang panahon po dito sa Kalawis. Ako po'y anak ng isang pastor po dati na nagpahinga na, ating Kaboy Castro, kung may nakakakilala. Yan. Naumpisahan po namin itong Kalawis noon, nung kubo pa po ito, na lote pa po dyan sa likod. Bata pa po ako noon. May picture pa po ako na maliit pa ako dyan na nakaupo. Yan, dito na po ako mga kapatid para magbahagi naman po ng salita ng Panginoon po na ating natutunan. At gayon din mga kapatid, sa lokal ng Kalawis ay isa pong pagbati mula po sa inyong lingkod na sana po madagdagan po muli tayo ng kaalaman sa umagang ito at makapagpalakas po ng pananampalataya. Ang ating pong kinuhang aklat ay mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 2, talatang 17, na meron pong tanong na gusto pong ibigay bago ko po ibigay yung pamagat. Sabi po dito, napag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Ano po ibig sabihin nun? Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Yun. Pamagat po natin, kakanin ako ng sikap. Hindi po kakanin. Ito po yung kakanin. Antipolo, mahilig gumawa po niyan eh. O, kakanin. Hindi po yun. Kakanin ako ng sikap. Ang tema po natin sa mga naglilista, kakanin ako ng sikap sa bahay ng Diyos. Kakanin ako ng sikap sa bahay ng Diyos. Nung ako po'y huling dumalaw po dito, ang ating pong tinalakay, kung inyong natatandaan, ay yung unos. Natatandaan niyo po? Yan, lessons on how to survive on a storm. Yan. Kasama po natin ang Pastor Perdi po noon. Na ginawa po natin noon, dun sa isang kapitulo, hindi tayo umalis, di ba? Yung isang kapitulo, dire-diretso lang. Ngayon, may baon po ako sa inyong maraming talata naman. Kaya, baka sabihin nyo, gusto nyo maglista ng maglista, pagbibigyan ko po kayo ngayon na maglista. Juan 2:17, kakanin ako ng sikap. Paano kaya po yun? Sabi ko kay Palit na Pele, sa mensahe, magbibigay po ako sa inyo ng problema. Di ba dapat pag dumadalo, kagaya namin, dapat ang bigay sa inyo, pampalakas loob, solusyon. Ang bibigay ko po sa inyo, problema. Anong problema? Kayo po ang sasagot. Pagkaman mensahe, huwag niyo po kayo magtaas ng kamay. Sagutin niyo yung sarili, ano ibig sabihin ng kakanin ako ng sikap? O di na po kailangan sagot, taas lang kamay. Sino may idea? Kakanin ako ng sikap. Paano po iyon? Sa English po niyan, ang sabi, and his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. The zeal, sabihin yung sikap, zeal. Sabi masikap, zilot. Has eaten me. O, kinain daw talaga siya eh. Kinain daw siya nung sikap. Kakanin ako siya, problema yata ito, kapatid. Paano yun? So, bago po natin talakay yung 17, meron muna po tayong ihangin muna natin yung pamagat, saka yung talata, saka yung tanong. Dito muna siya. Paalala nyo sa akin, sasagutin po natin yung sa dulo. Dito muna tayo sa number 2. Alam nyo, ibig sabihin naman ng pagbubulay-bulay. Pagbubulay-bulay. Ano pa ibig sabihin nun?
Pag-iisip-isip, pagbubulay. Yun nga po yung pagbubulay-bulay. Ano ibig pagbumunin? Ang ibig sabihin po ng pagbubulay-bulay, mga kapatid, ang sabi nila, katulad daw yung mga naglalaba ka, pagod ka, naiisip mo daw yung mga bagay-bagay. Pagbubulay-bulay daw po yun. Yun yung pagbumuni-muni. Pero yung pagbubulay-bulay, iba po yung sabihin nun. Mga kapatid, yun po yung tatalakay natin ngayon. Yung pagbubulay-bulay, yun po yung nangyayari pag ikaw ay napuspos ng karunungan. Example, sino dito yung mga bata? Mga bata noon, ito matanda na ngayon. Yung mga bata noon, na pagka may nangyari sa kanyang buhay, sasabihin niya, ito yung turo sa akin ng tatay ko noon eh. Ito yung bilin niya sa akin noon eh. Meron kayong ganon, moment? Meron kayong ganon? Ito yung tinuro niya sa akin noon eh. Ngayon kasi, mga bata, halimbawa, pagsasaing, kung ilan daw yung gatang, gano'ng karami yung tubig? Pareho daw sa gatang. Pero ng panahon namin, napaka-systematic yung sukat namin eh. Opo, ito. Ganun. Napaka-systematic eh. Yun yung turo sa amin ng aming magulang. Tapos pag nagsasaing yung mga bata ngayon, nakikita ko, saktuhan talaga, apat din yung tubig. Tapos pag nagaganon sila, naiisip ko, yung turo sa akin dati, iba. Yun yung pagpupulay-pulay. Naaalala mo yung dating ipinilin, dating itinuro. O bigyan natin ng mas magandang ilustrasyon. Halimbawa, nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Hihirapan ka. Maaalala mo ngayon, yung tinuro ng magulang mo, sabi, kung nagsikap lang sana ako, ipinilin sa akin, mag-aral akong mabuti. Diba? Nabubulay mo ngayon yung ibinilin sa'yo nung unang panahon. Parang tagal masyado Nung panahon na ikay nag-aaral pa, yun, pagbubulay yun. Ang sakit ng ulo mo ngayong hapon. Naalala mo yung tinuro, huwag ka kasing magpupuyat ng walang kabuluhan. Tuloy, ikaw, puyat. Ang sakit. Hirap na hirap ka ngayon mag-focus. Nabubulay mo ngayon, nagbabalik tanaw sa'yo, yung ibinilin sa'yo nung isang araw, nung isang linggo, nung isang buwan. Tama po ba? Katrabaho ka, sumakit yung sikmura mo. Naalala mo yung bilin. Kailangan kasi kahit paano mag-almusal ng kaunti. Huwag yung kilawin ka agad ang kakainin pagkagising. Diba? Ngayon, naaalala mo, diba? Pagbubulay po yun. Ngayon, yung mga, pagdating sa pananampalataya, may mga tao na tinatawag ng mga alagad na pag may nangyayari sa kanilang buhay, naaalala nila yung salita ng Panginoon. Kaya ngayon, meron kayong mababasa sa Biblia, magkakaroon kayo ng kaisipan, bakit may mga ganitong salita? Sample, ang Panginoong Jesucristo muna. Mateo 4:4. Pansinin nyo itong mga salita na to. Paulit-ulit mababasa nyo to sa Biblia. Magsasample muna tayo Tatapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung salitang nasusulat. Alam niyo ibig sabihin nun? Kasi ang Panginoong Jesucristo daw, tinutokso ng dyablo. Natatandaan niyan? Ng Mateo 4:4. Tingnan niyo po yung tres. Taas niyo ng konti. At ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. So nung si Jesus ay tinutokso, ano ang buwelta? Ano ang pangontra? Ano ang pinanlaban ng Panginoon? Ang sabi niya, tatapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus may binabalikang turo nung nakaraan. Nakukuha niyo po yung example? Meron siyang reference sa panahon ngayon eh. Ano pa ba salita sa reference? Batayan. Meron siyang pinagkukunan. Yan. Meron siyang pinagkukunan na itinuro noon, nasusulat. Patunayan natin. Saan po nasulat yun? Sa Deuteronomio 8:3. Tingnan niyo po yung Deuteronomio 8:3. Ang sabi po doon, subukan natin kung hanap-unahan po yung nasa screen. At ikaw ay pinapangumbaba niya at
pinapagdamdam kanya sa gutom, at pinakain kanya ng mana, at hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. O, doon pala unang nasulat yun. Kaya si Jesus, nung tinutokso, sabihin, yung ipinilin na nasulat doon, binabalikan niya. Nasusulat. Yan. Sa Biblia, marami na kayong nabasang ganon, yung mga salitang nasusulat, nasusulat, nakasulat din naman, nasusulat. Example, Roma 9:25. Kuha pa tayo ng isa pang example. Roma 9:25. Kasi po sabi kanina sa pag-aaral, tayo daw dapat mapuspos ng karunungan ng Panginoon. So kailangan, yung bili ng Panginoon nasa atin. Roma 9:25, ang sabi po dito, at ang bawat tao, Korinto na basa ko, gaya din naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas. O yan. Gaya din naman ng sinasabi sa aklat. Sabihin, nakasulat yon. Tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan, at iniibig ang hindi dating iniibig. 26. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo hindi ko bayan, at dyan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. So dito sa Roma, si Pablo may kausap. Ang sabi niya doon sa mga taong kausap niya, gaya din naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas. O, di ba? May pinagkukuhanan siya. Si Pablo kasi nangangaral dito sa mga taga-Roma. Ngayon nangangaral siya, may mga tao siya kausap. Yung mga taga-Roma, bibigyan ko po kayo na ng pagpapatibay yung sabi po sa kapatid na ating Pastor Nilo kanina. Noon kasi, sa tinatawag natin na pananampalataya, dalawa lang ang klase ng tao. Dalawa lang. Hudyo o Hintil. Ano ibig sabihin ng Hudyo? Pag Hudyo, nandun ka o pinanganak ka, nandun ka sa Israelita. Ikaw ay galing sa bayan ng Israel. Pagka Hintil, yun yung mga ipinanganak sa labas ng bansang Israel. So kung Romano ka, Griego ka, Pilipino ka, Incheck, Egypto, o yun. Lahat yan Hintil. Mga hindi galing sa bayan ng Diyos, dalawa lang. So itong mga Hintil, mga Romano, mga yan, sinabi, kayo na hindi dating bayan, kasi bayan ng Diyos yung Israel, kayong hindi dating bayan, magiging bayan din. Gaya ng sinasabi sa Oseas. Ngayon patunayan natin kung ito ba'y nabasa ba talaga o nakasulat ba talaga sa Oseas. Oseas 2:23. 2:23 ng Oseas. Ang sabi, at aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. So sa mga taong labas sa Israel na hindi bayan ng Diyos, pag ikaw daw ay nagbalik loob sa Panginoon, tatawagin ka na rin anak ng Diyos. At ikaw, pwede ka nang tumawag sa Diyos, aking Diyos. Malinaw mga kapatid, ganito po yun. Ang Israel kasi, kahit ganong mga ginagawang kasamaan ng Israel dati, pag sila ay humingi ng tawad sa Panginoon, pinatatawad sila ng Panginoon. Itong mga anak ng Diyos na to na nasa Israel, Ama namin, aming Diyos, Panginoon, kami po ay humingi ng tawad. Anak ng Diyos to eh. Kakahabagan to ng Diyos. Itong mga nasa labas ng Israel, kahit anong tawag niyan dati, hindi pinakikinggan yun. Kaya anak ba to? Hindi kinakahabagan. Pero nakita ng Diyos yung pananampalataya ng ibang mga hindi wala doon sa Israel. Kaya sabi, pag lahat ng mga tao na to, na labas sa Israel, tumawag na sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, tatawagin kung dating hindi bayan, tatawagin ng bayan ng Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng pag-asa. Na tayo mga hintil, nagkaroon tayo ng pag-asa makapasok sa kaharian ng Panginoon. Na pwede na tayong tumawag, Panginoon, aming Diyos, aming Ama. Yan. So, sabi po dito,
tayo daw magsasabing, ikaw ay aking Diyos. Ngayon, ang tanong ng ating pastor kanina, babalikan ko lang po. Paano mo sasabi na siya yung tatay mo? Naalala ko yung isang kasaysayan. Ang galing po nun eh. Merong isang tatay na nag-iwan ng anak doon sa ampunan. May ampun po ba rito? Wala. Baka po kasi magtampo sa akin eh. Example lang naman. Iniwan niya sa ampunan kanina. Nung iniwan niya sa ampunan, hindi alam nung bata, kasi sanggol pa nung iniwanan eh. Sanggol pa. Hindi niya alam kung sino yung tatay niya. Ngayon, yung tatay, habang tumatagal yung panahon, sumusulat. Sumulat siya. So yung bata, nung marunong nang magbasa, ampunan, may mga paaralan yan, di ba? Yung iba. Nakuha niya unang sulat. Alam mo, unang sulat na nabasa niya, ako yung tatay mo, ang pangalan ko ay ganito. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Pangalan ko ay ganito. Palatandaan na ako ang tatay mo, ako may-ari ng ampunan na yan. Totoo yun, siya may-ari ng ampunan. Kaya nga, malaki yung niya eh. Yung lakas ng loob niya na iwanan yung anak niya dun. Ako may-ari ng ampunan. Ang height ko ganito, ang kulay ng balat ko ganito. Yan. Sinasabi niya na, ang trabaho ko ganito. After ilang buwan, sumulat ulit. Napakilala niya. Lumipat na ako sa ganitong trabaho, anak. Ito na ang mga alam kong gawin. Yung anak naman binabasa. Ang galing ng tatay ko. Ang dami niya ng alam ko. Yung bata, ano lang ang pagkakilala niya sa tatay niya? Yung sulat lang. Walang picture yun. Puro sulat. Sumunod na buwan, sulat ulit yung tatay. Nagkasakit ako, pero gumaling din ako. Ganon. Itong pecha na to, tandaan ko itong pecha na to. Ito yung panahon na nagkasakit ako. Ito yung panahon na nagkatrabaho ako. Ito yung panahon na nakabili ako ng bahay. Yung anak naman, parang sa atin, telenovela, sinusubaybayan natin eh. Alam na alam mo kung sino yung tunay na tatay ni Marimar eh, di ba? Yung mga ganon. Hanggang ngayon, pag tinanong kasi sino ba talaga anak ni Mara at saka ni Clara, alam niyo pa rin eh. Di ba? Kasi nasubaybayan niyo rin. Yung bata, sinusubaybayan niya yung sulat ng tatay niya. Ang daming sulat. Yung bata, hindi yung sumusulat yung tatay. Alam niyo ginawa? Kinabisado. Mula unang sulat niya, hanggang matas kinabisado niya. Kahit anong page itanong mo, alam na alam niya. Ngayon, dumating na eh. Itong araw na to, dadating ako, kukunin na kita. Magsasama na tayo, anak ko. Tanda niyo yung pecha. Ngayon, nagkita ngayon sila. Pagdating sa airport, meron dumating na 25 na lalaki. 25. Alam niyo, sabi ng 25, anak, ako ang susundo sa'yo. Hira. 25 na tatay. Sino ito ang tunay na tatay ko? Problema paano niya mapatunayan sino yung tatay niya sa 25 na yon? Hindi naman niya nakita yung mukha. Yan. Tanungin mo ngayon ng sulat. Una, bago mo tanungin, tignan mo muna. Ang sabi ng tatay ko, ang height niya ay 5'10". Yung 5'4", wala na to. Hindi ko tatay yan. Sabi niya, moreno daw siya. Ang puti nito. Moreno ko eh. Hindi ko tatay ito. Hindi, binabawasan niya na yung bilang. Konti na lang natira, 10. Tinanong niya ngayon, nung ganitong petsa, saan ka nagtrabaho? Sumagot isa, engineer ako, isa, doktor ako, magsasaka ako. Tapos, sabi ng tatay ko, tubero daw siya noon eh. O, hindi ko tatay ko. 3 sumagot ng tubero. Hindi, 3 na lang. Sino kaya tatay ko rito? Nung nabalian ka, anong petsa yun? Sumagot. Meron na, sa lahat ng tanong, merong isang lahat tama ang sagot. Sino tatay niya? Yung kumpleto, tama sa petsa, accurate yung lahat ng tanong. Mapapatunayan mo kahit hindi mo nakita sa mukha. Di ba? Ngayon, ito po yung Biblia. Nakita na po ba natin ang Diyos? Paano mapapatunayan kung sino ang Diyos? Tanungin natin yung Biblia. Yan. Ang sabi ng Panginoon, alam niya lahat ng mga bagay. Tanungin mo yung Diyos nila ngayon. Alam ba ng mga Diyos nila lahat ng mga bagay? Mapapatunayan mo kung sino yung tunay na Diyos.
sabi ng Panginoon, ang daming Diyos, nagpapakilalang mga ano, di ba, religious group. Sabi ng Panginoon, sa bagong tipan, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Hindi na yung ikapo. Tanungin mo sila, ang Diyos nyo ba nangihingi ng ikapo sa panahon ngayon? Humihingi, ay hindi sa Diyos namin. Hindi yan yung tunay na Diyos. Ang sabi nito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang sabi ng Panginoon, ang pangalan niya, Heso Kristo. Ang pangalan nito, iba-iba. Hindi yan ang tunay na Diyos. Isa-isahin mo ngayon ang mga doktrina na ipinakilala ng Diyos. Doon mo mapatunayan kung sino yung tunay na Diyos. Amen? Meron po tayong mga sulat na ibinigay ng Panginoon sa atin. Na nagbigay sa atin ng karunungan. At yung karunungan na yun yung maroon natin, malaman siya na totoo. At tayo sa Kanya na totoo. Sa makatwid bagay si Heso Kristo. Kaya yung sumunod na talata po doon sabi, at mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kasi maraming nagpapakilalang Diyos. Hindi ako yun. Ang tunay na Diyos, yung may pangalan makapagliligtas. At ito ang kanyang mga aral na ibinigay. Malinaw po mga kapatid. Yan. At doon ka sasampalataya. At pag sumampalataya ka doon, nandoon yung pangako ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, tapat ang nangako. Pag sinabing tapat ang Diyos, magsisinungaling ba siya? Pag nangako siya, ililigtas ka niya, totoo ba yun? Amen. I-claim mo yun. Hawakan mo yun. Kasi ililigtas ka ng Panginoon. Sigurado yun. Kasi tapat ang nangako. Amen? Amen. Basta tayo ng pangatlo, yung may mga nasusulat. Roma 14:11. Ito ang ganda ng talata na to, mga kapatid. Yung iba lang po kasi, masyadong parang nalalampasan yung talata. Ibang pananampalataya. Sabi po dito, Roma 14:11. Sapagkat nasusulat, ayan na naman, nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Sabi ng Panginoon, lahat ng tuhod, luluhod. Nasusulat. So may hinahalo ulit siyang talata sa lumang tipan. Basahin po natin yung Isaiah 45:23. Isaiah 45:23. Ang sabi po dito, ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran, at hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. O, di, nakasulat nga po talaga mga kapatid. O. Sino daw yung nagsalita na sa akin luluhod ang bawat tuhod? Itaas po ninyo ng konti. Sa 21. Yung sa 21. Kayo'y magpahayag at magpasapi, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyo nung una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Wala nang iba liban sa akin. Pag sinabing walang iba liban sa akin, meron pa ba? Pag sinabing isang ganap na Diyos at tagapagligtas, dalawa ba yun? Ganap na Diyos at tagapagligtas? Hindi. Dalawang katangian ng nag-iisang Diyos. Yan. Wala nang iba liban sa akin. Meron pa ba? Sabi ng tatay mo, ako lang tatay mo. Wala nang iba. Ako ang tatay mo, asawa ng nanay mo. Ako lang, wala nang iba. O, di wala na. Kayo'y magsitingin sa akin, kayo'y mga liligtas, at lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos, walang iba liban sa akin. Titingin ka lang daw doon sa Diyos, sa Kanya ka lang titingin, wala nang iba. At yung tinitignan mo yun, sa Panginoon lamang, sabi po doon, sa mga susunod na talata, ako'y sumumpa sa aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran, na hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Ibig sabihin, pag nagsabi ng Panginoon, siguradong mangyayari yun. Tingnan nyo, hanggang ngayon may lumuluhod sa harap ng Panginoon at sumasamba sa Kanya. Kasi sinabi ng Panginoon noon pa, hindi pa tayo buhay, may Biblia na. Sinabi, may luluhod sa Panginoon, may susumpa sa pangalan ng Panginoon, nanunumpa, Panginoon, ikaw ang aming sasambahin sa tanang aming buhay. Diba? So kayo po yun mga kapatid.
Nasusulat kasi yun. So si Pablo sa Roma, nasusulat. So meron siyang pinagkuhanan sa Isaias. Isa pa, ikalawang Korinto 9:9. Kukuha lang tayo ng mga sample. Gaya ng nasusulat. Ayan na naman, nasusulat. Siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Sa binabasa natin to sa kaloob, di ba? Pagkakaloob. Gaya ng nasusulat. Ibig sabihin, si Pablo nung sumusulat sa Korinto, meron siyang pinagkukunang talata sa lumang tipan. Nasusulat. Meron daw. Saan po yun? Sa awit 112:9. Basahin natin. Awit 112:9. Kanyang pinanabog, kanyang ibinigay magpakailanman, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman, ang kanyang sungay ay matataas sa may karangalan. Yan. So sinulat na pala yun sa aklat po ng awit. Ano po ibig sabihin nun? Ang blessing daw ng Panginoon, yung kanyang katwiran, na typically po na pera o material. Ang kanyang biyaya, ibinibigay po niya sa lahat, available. Kaya nga po, sabi ko natin doon sa ipinost ko nung nakaraan, kung nabasa nyo yung tungkol doon sa pagiging kontento, kung nabasa nyo. Maraming tao sa panahon ngayon, pagkausap nyo, ang reklamo. Yung parang siya yung kawawa sa lahat ng tao. Alam mo, kawawa naman kami, ang hirap na kami sa buhay namin. Kung nakita mo, may bubong, may bahay, kumakain 3 beses isang araw, may merienda pa. May cellphone pa yun. Oh, may internet pa yun, only. Pero pagkausap mo, parang hirap sa buhay. Oh, tama ba? May mga ganon. Pero sabihin mo sa kanya, nakikita niyo po ba yung taong grasa na yun? Walang bahay. Tapos ikaw, buo yung katawan mo. Kung makaano ka, ito lang yung sapatos ko. Iba nga, walang paay. O diba? Ang biyaya ng Panginoon isinabog na, ibinigay. Kailangan mo nalang i-appreciate. Amen. Ang kailangan sa tao, appreciation sa kung ano meron ka. Doon magkakaroon ng pagkakontento. Sabi kasi, kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. Nandiyan ang blessing ng Panginoon, i-appreciate mo na lang. Pag kumakain ka ng gulay, ipagpasalamat mo, iba walang makain. Makakita na po ako ng nagbubungkal ng basurahan para kumain. Eh ikaw, ang linis pa niya. Diba? Yung iba, naku, kung napunta kayo doon sa Maynila, yung naggumagawa po ng ng pagpag. Oh, yung pagpag. Oh, sunlutuin ng adobo. Meron pang tinolang pagpag eh. Oh. Yun po yung mga tira-tirang ng fast food. Sa mga ayaw magbitaw po ng pangalan ng fast food. Pagkapagpag nila, gigisahin nila uli yun, yung mga buto-buto. May laman pa nga iba rin eh. Yung mga kahapon o kagabi, ipunin nila, tapos lulutuin nila ulit. Tinola, pakukuluan. Malasa raw yun eh. May adobo, may sisig. Ano po? O, di ba? Ngayon, ang gagawin nyo, i-appreciate nyo kung ano meron kayo, mga kapatid. Diba? Amen? Doon papasok yung kasiyahan mula sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Pablo, doon sa binasa natin kanina, 9:9, Ikalawang Korinto 9:9, binasa natin kanina. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Pag kayo nakakaramdam na tila nanliliit kayo sa inyong sarili, parang ang hirap niyo na, wag po, nasusulat, siya'y nagbigay na ng biyaya, i-appreciate natin ito. Maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Ayun. Ngayon, minabasa tayong 4 na talata. Mateo 4:4, yung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kapag daw may tukso, ang maaalala natin salita ng Panginoon. Amen? Para mapaglabanan.
Yung Roman 9:25, sabi, aking bayan na hindi ko dating bayan, kapag daw nakakaramdam ka ng wala kang pagkakilanlan, wala kang pamilya, ngayon mararamdaman mo na you will have a sense of belongingness. May Diyos kang kapiling. May pamilya ka na ng Diyos. Yung iglesia. Hindi ka na nag-iisa. You have the church as your family and God as our Father. Diba? Amen. Pangatlo, bawat tuhod ay luluhod, bawat tila ay magpapahayag. Samantalang ikaw ay nakararamdam sa panahon na wala kang katunayan na meron ba talagang Diyos? Meron ba talagang masasamba sa Diyos? Maalala mo yung salita, lumuluhod ako katunayang may Diyos. Diba? Maalala mo, sa tuwing luluhod ka, Lord, salamat po at ako'y napunta dito at naging tunay na mananampalataya. Pang-apat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang lagi niyo pong tatandaan, hindi ka pakukulangin ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Maging mapagpasalamat tayo. Ngayon sa 4 na talata na nakuha natin mga kapatid, babalikan natin ngayon yung ating paksang batayan. Sabi po dun sa 2:17 ng Juan, ang Panginoong Jesucristo daw napunta doon sa nung malapit ang Pasko ng Panginoon, iyan niyo po doon sa 13. Simula natin sa 13. O, 12 na. Sa 12 na. 2:12. Pagkatapos dito ay lumusong siya sa Capernaum, siya at ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad, at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. So si Jesus nagpunta sa Jerusalem. At nasumpungan niya ang templo, yaong nagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at namamalit ng salaping na nakaupo. Naku, parang divisoria yata yung nakikita ko o kaya Baclaran Church Yung templo, ibig sabihin ng templo, yung dako o bahay na dapat pinagsasambahan. Pagdating niya daw doon, ang nakita niya, nagtitinda ng baka, tupa, kalapati, namamalit, may money changer pa. Di ba parang Baclaran nga, Quiapo? Ano kasi ginagawa ng mga tao? Pag maraming tao kasi, it's a opportunity, doon maganda magnegosyo. Oo, maraming buyer doon So tayo sila doon. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, at ang tupa at gayon din ng mga baka. At binubo niya ang salapi at ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nagbibili ng kalapati, sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay nito, huwag ninyong gawing bahay ng aking ama na bahay kalakal. Yan. Galit kasi dapat ang bahay ng Panginoon, bahay dalanginan. Huwag gawing negosyo. Huwag gawing komersyal. Tapos, sa 17, at napag-alala ng kanyang mga alagad na nasusulat. Ayan. So, yung mga alagad, nagkaroon ng background, may nasusulat pala noon tungkol sa ginawa ng Panginoon na ito. Anong sabi? Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Ngayon ang tanong. Magsisimula na po tayo ngayon ng mensahe natin. Okay lang po ba mga kapatid? Haba na introduction natin. Okay na po. Ayan, naitawid na po natin yung introduction. Dito pa lang po tayo magsisimula. Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Napag-alala ng mga alagad, meron daw ganong talata sa lumang tipan. Basahin natin ito sumadali. 69:9 ng awit. 9. Sabi po dito, sapagkat napuspos ako ng sikap sa iyong bahay, at ang pagduwahagi nila ay nasiluwagi sa iyo na nangahulog sa akin, sapagkat napuspos ako. Ayan. Ang ibig sabihin pala ng kakanin, napuspos, parang ganito. May mga nakita na po ba kayong mga tao na, eto, kinain na yan ng sistema ng ngayon, ng panahon ngayon. Diba? Etong batang to, lumalaki to, kinain na ng internet. Wala nang sagot kundi internet. Yung bata, inuutusan mo. Wala, kinain na ng ML to. Mobile Legends. Hindi na mautusan. Kinain na ng sistema na ngayon. Di ba? Ibig sabihin, napuspos na siya. Puro yun at yun na lang.
tayo daw, sa panahon ngayon, dapat daw tayo ay mapuspos ng karunungan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Sa bawat sitwasyon ng buhay natin, ang maaalala natin ano? Ang Panginoon. Pag ikaw ay tinutokso, huwag mong sabayan. Huwag mong sabayan. Sa dalawang taong nag-aaway, pag sigaw at sigaw ang nangyari sa inyo, mangyayari sa inyo kagaya nung nangyari nitong barilan. Eh kung may nagmahinahon sana doon, kahit isa, di ba? Eh kung pareho kayong mainit ang ulo, eh walang mangyayari sa inyo. Eh kung ikaw, anak ng Diyos, away, di bali nang matalo tayo. Di bali na yon. Di bali na sa isip niya tayo mali, basta tayo, mag-ano na tayo, okay lang. Para magkaroon ng kapayapaan. Kasi sabi ng Panginoon, mapalad ang maaamo. Nasusulat, mapalad ang maaamo. O, di ba mo? Ano na tayo? Nagpupulay na tayo ng salita ng Panginoon. Pagka tayo nasa tukso na kulang na tayo ng pananalapi o material na bagay, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Nakukuha niyo na yung flow? Yan. Ibig sabihin, kakain ako ng sikap sa bahay ng Panginoon. Pag nasa bahay ka ng Diyos, ito naman ngayon yung magiging tanong, ano ba yung bahay ng Diyos? Ito ba yung kapilya na tinutukoy na bahay ng Diyos? Basahin po natin yung unang Timoteo 3:15. Ang sabi po dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suway na katotohanan. Yung bahay daw ng Diyos, yun daw yung iglesia. So pag nasa bahay ka raw ng Diyos, kailangan mapuspos ka. So paano papasok sa iyo yung tinatawag na mapuspos ng salita ng Panginoon? Para ikaw nakakapagbulay-bulay. So alam na natin mga kapatid, yung kakanin, ibig sabihin mapuspos. Yan. Pag kinain ka na ng ganitong bagay, sabi napuspos ka na. Ako, kakanin ako. Yung ibig sabihin ng ako, ikaw yon, tayo, mga anak ng Diyos. Ano naman yung bahay? Yun yung iglesia ng Panginoong Jesucristo. Eh yung sikap, ano yung mga sikap na ito? Ikalawang Korinto 8:7. Ikalawang Korinto 8:7. Tatapat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. So hindi lamang pala yung salita ng Panginoon ang magsasagana sa atin o yung pagsisikapan natin. Salita ng Panginoon, yung pakikinig, sinabi kanina, pagtupad yung paggawa. Kasi kahit ganung turo mo sa anak mo, anak, ang pagsasaing ng bigas ganito, pero ayaw mong pahawakin ng kaldero, hindi matututo yan. May anak na kayo tinuturuan magluto, pahawakin nyo ng sandok. No? O at least, may karanasan siya. Sa 3 beses kong pagsasaing, 2 doon, nasunog ko. Pero yung isa, masarap ang kain namin. Ay, may matatandaan siya. Pero pag hindi mo pinahawak yan, kahit ganun turo mo, hindi. So itong salita ng Panginoon, kahit anong basa mo dyan, kahit anong pakikinig mo dyan, pero hindi mo i-apply sa buhay mo, hindi ka mapupuspos. Kailangan i-apply mo. Pag may kaaway ka, Lord, pag hindi mo kaya sasagutin, stop. Lord, turo mo po sa akin dapat kong gawin. Bigyan mo po ako ng kahinahunan. Tama po ba? Yan. May problema ka. Tatakbuhan mo, may problema rin. Gagatungan ka ngayon. Ito kasi dapat ginawa mo. E di problema. Kailangan manalangin ka. Lord, turuan mo po dapat kong gawin. May Diyos tayong lalapitan. Yan patatandaan natin mga kapatid. May Diyos tayong lalapitan. Ngayon, meron po tayong 4 na ibinigay na tanong. Kapag ikaw ay napuspos ng biyaya ng Panginoon, ano ang mangyayari sa isang tao na napupuspos ng karunungan ng Diyos? Ano ang mangyayari sa kanya? Lucas 6:45. Isa po ito sa mga paborito kong talata, mga kapatid.
Ang sabi dito, sa is 45 ng Lucas, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kapag ang tao napupuno ng kabutihan ng puso niya, anong lalabas sa bibig niya? Kabutihan. Kaya yung mga anak nyo, mga kapatid, iwasan yung panoorin ng mga pranks, violence. Iwasan nyo. Bakit? In 10 years, in 5 years, yan ang pinanonood niyan. Lalaki yan, ang alam niyan, pranks, violence. Pero pag yan lumaki sa kapilya, Sunday schooler, mag-memory verse ka. Kahit pa isa-isang talata yung bawat linggo, paglaki niyan, sigurado yan. Magiging mabuting tao yan. Ano ang ifinifeed natin sa kanila? Yun ang kanilang kalalakihan. So tayo, anong araw-araw nating binabasa, pinapanood, ginagawa, yun ang ipapayo mo sa kapatid mo. So punuin mo sarili mo ng salita ng Panginoon. Sa kasaganaan ng puso, magsasalita ang bibig. Ito ang magiging palatandaan na ikaw ay napupuspos ng salita ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen. So ngayon, kung tayo dati hindi ganun, ano ibig sabihin? Napapaalala natin ngayon. May panahon pa sa atin kung tayo magkaroon ng pagbabago. Amen? Amen. Ngayon, saan mo to gagamitin? Paano mo ito gagamitin? Sa Efeso 6:17, ganito po natin to, isang paraan kung paano natin gagamitin. Efeso 6:17. Sabi po dito, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung tabak ng Espiritu, imagine it na yung salita ng Panginoon parang espada. Ngayon, ito yung tukso. Parang yung tukso, hihiwain mo gano'n. Diba? Tatalunin mo sa magitan ng salita ng Panginoon yung tukso. Paano? Pag dumarating, Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. The Lord will provide. Hindi ko kailangan gumawa ng illegal. Ganun po yun. Diba? Tabak ng Espiritu. Tanong, ano ang idudulot kapag ikaw ay napupuspos ng salita ng Panginoon? Anong magandang idudulot dito? Sabi po sa Santiago 3:17 hanggang 18, sabi ko sa inyo, medyo magdadagdag tayo ng talata ngayon eh. Santiago 2:17. 3:17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka payapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So tayo mga kapatid, sa tuwing gagawin natin yung kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon o ng salita ng Diyos, magiging payapa buhay natin. May kaaway kaya tayo? Wala. Magiging payapa tayo. Ang sarap matulog ng walang kaaway. Diba? Maglalakad ka, taas noo. Hindi ka meron ka kapitbahay dun eh. Pag naglakad, talagang todo payong. Alam niya kasi may kasalanan siyang ginawa sa kapwa eh. Yung payong niya talagang basta kayo ko ayaw niyang magpapakita. Lumiliit yung mundo niya. Kahit manilong, makapayong, nakatago. Talaga nakatago siya. Tapos hindi siya lumalabas ng yung sisilip mo na kung may tao. Pag wala, saka nang lalabas. May ganun kami kapitbahay. Alam niya kasi may ginawa siya ng masama eh. Pero pag ikaw ang buting tao, kahit ang oras na maglalakad ka, wala kang kaaway, maluwag sa puso mo. At higit sa lahat, pag ikaw ay nakararamdam na may Diyos kang kasama, hindi ka matatakot dumaan kahit saan. Aalagaan ka kasi ng Panginoon. May Diyos na nakatingin sa iyo. Sabi po dito kasi, meron kang karunungang buhat sa itaas, payapa, malinis. Tanong, hanggang kailan natin ito gagawin? Yung tayo mapuspos ng salita ng Panginoon, hanggang kailan? Parang pelikula, no? Hanggang kailan? Sabi po dito sa Pilipos 9, 1:9 hanggang 11.
ito'y itinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging tapat at walang kapintasan hanggang sa karawan ni Kristo, na mapuspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sumagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Hanggang kailan dapat natin ito gagawin? Hanggang sa kaarawan. Ibig sabihin kaarawan, hanggang sa dumating ang Panginoon. Iniintay kasi natin ang pagparito ng Panginoon, di ba? Amen. Walang maiinip. Kapatid walang maiinip. Inaantay natin siya. Habang naantay natin siya, magpapatibayan tayo ng pananampalataya. Lord, salamat po sa iyong kamatayan sa krus. Ikaw po ay tumubos sa aking kasalanan. Salamat, Panginoon, pinalalakas mo ako at ang aking pamilya sa biyaya na araw-araw namin tinatanggap. Lord, maraming salamat po. Mag-aaral kami ng banal na salita. Hindi po kami gagawa ng masama sa aming kapwa. Mag-aaral kami ng Biblia habang ikaw ay aming hinihintay hanggang sa kaarawan ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, dumating yung panahon na maramdaman natin yung nangyari kay Pastor Jomel, kay Pastor Romy. Sabi ng Panginoon siguro, no? Anak, okay na. Halika na. Una kita. Pwede na. Yakapin na kita rito. Kasi yun mga kapatid, nasa paglilingkod tayo sa Panginoon. Ang maayaw nating mangyari, dumating yung panahon, na dumating yung Panginoon, wala pa tayo sa iglesia ng Panginoon. Kaya sa ating mga panauhin, iniimbitahan po kayo. Kung wala pa kayo sa tamang pagkakilala sa Panginoon, sa tamang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pa huli ang panahon. Masarap matulog, masarap mamuhay, na alam mo at kilala mo yung Diyos na iyong sinasampalatayanan. Dahil ang Diyos makapangyarihan sa lahat. At kilala ng Diyos, pag ikaw ay may pusong nagpapakumbaba, Lord, nagkasala po ako. Lord, ako po'y makasalanan. Tinatanggap ko po ito, nagsisisi po ako. Baguhin mo aking buhay. Gusto kong mamuhay na kasama ka, Panginoon. At kasama ng mga mananamba ng sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Konti man po kami sa bilang, ngunit kami po ay may totoong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Amen? Kaya po sa ating mga panauhin at nakakarinig ng pangangaral na ito, iniimbitahan po kayo, tanggapin nyo ang mahal na Panginoong Jesus. Ngayon, babalikan po natin yung ating pagsambatayan. So, 1:17. Sa ating pagtatapos, sabi po dito, kakanin ako ng sikap sa bahay ng Panginoon. Sa tuwing dadating sa atin yung mga bagay na, alam nyo mga kapatid, kasi tao tayo eh. Hindi imposibleng makaramdam ka ng minsan, tinatamad ka, nandalata ka, pero babalik sa'yo yung talata. Uusigin ka nun sa isip mo eh. Kakanin ako ng sikap sa Panginoon. Sasabihin mo, parang isang tatay sa pamilya. Pagtatrabaho ka na, pag bumangon ka sa umaga, hindi pwede magtamad, magugutom ang pamilya mo. Di ba? Tama po ba sa mga tatay, mga naghahanap buhay, hindi pwede magtamad, magugutom ang pamilya mo. Bangon, bangon. Kaya nga yung may kape, para kanino ko bumabangon di ba? Tayo, pag nakakaramdam ng ganun, isipin natin, hindi, ayoko mapahamak, gusto kong maligtas, kakanin ako ng sikap sa bahay ng Panginoon. Kailangan nandito pa rin ako sa iglesia ng Panginoon pag dumating ang Panginoon. At sa huling talata nating ipaglilingkod sa inyo mga kapatid, sa pansamantalang pagtatapos, sa unang Korinto 15:58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Maliit ba ng inyong ministeryo? Hindi man kayo kagaya sa amin na nandito sa harapan na nangangaral. May kanya-kanya tayong ministeryo. Tama po ba? May kanya-kanya tayong paglilingkod. Ang Panginoon nakatingin sa atin. May credit po yan sa Panginoon. Ituloy nyo yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Kung kayo man ay nagtuturo sa mga bata, kung kayo ba ay mga aawit sa church, local church na ito,
Kung kayo man ay taga-ayos ng kapilya, taga-linis, kung ano man ang ginagawa niyo sa iglesia ng Panginoon, lahat yan may kredito sa Panginoon. Hindi liko ang Panginoon upang kalimutan ng ating mabubuting gawa. At bakit natin yung ginagawa? Dahil napupuspos tayo ng salita ng Panginoon. Alam natin, Lord, para sa iyo to, Lord, ito po yung aking ambag na maitutulong sa aking mga kapatid hanggang sa ikaw ay pumarito. Kakanin ako ng sikap sa bahay ng Panginoon. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito na ating pagkinig ng salita ng Panginoon. Tayo po'y sama-samang tumindig at awitin po natin ang tinapay ng langit.